Maraming fans ni Manny Pacquiao sa buong mundo ang nagbubunyi matapos matagumpay na maidepensa ng pambansang kamao WBO welterweight title laban kay Shane Mosley. Mula sa Las Vegas, Nevada, may news to go si Chino Trinidad. Chino? Yes, nagbubunyi yung iba naman na nalulungkot kasi marami sa kanila pumusta na yung laban ng ni Manny Pacquiao at saka nitong si Shane Mosley ay magtatapos at hindi aabot ng round, ibig sabihin hindi magtatapos. Yun ang problema, maraming na-disappoint kasi maraming umaasa nga na magiging explosive ito dahil karamihan sa kanila nagsipos na under 11 o hindi matatapos ng 11 rounds. Pero sa mga nakasaksi dito sa laban na ito, nakita niyo naman si Pacquiao through the, para kumbaga sa yung average punches niya, napakarami kahit na yung combination pa lang Si Mosley nakabato lamang ng 5 kombinasyon kumpara sa 31 ni Manny Pacquiao. Talagang kita-kita nyo na mismatch yung laban na yun in terms of yung volume punching. Pero naging problema rin natin dito ay yung sinasabi natin na kakulangan ng inability ni Manny Pacquiao from round 4 to 9 na habulin si Shane Mosley despite nung sinasabi na 100% kondisyon siya. Dahil sa, ako feeling ko dahil meron naman siguro tayong nakita na konti dahil paano dun sa inside ni Manny Pacquiao na pinatutukan sa atin ng GMA News for 3 weeks. Meron kasing ginawa sila doon sa bahagi ng kanyang training, yung tinatawag na plyometrics, na 3 or 4 days to go, bumanat pa itong si Manny Pacquiao ng bigat plyometric work sa paunguna ni Alex Ariza. Ayaw na sana ni Buboy Fernandez kasi baka pwede maging cause ito ng cramps at maging restricted the movement ni Manny Pacquiao, lalo na pagdating ng laban. And true enough, it happened, pero sa puntong ito, hindi naman tayo pwede magsisihan. At least, alam natin next time, na kapag ito na yung training regimen, hindi natin babaguhin at mananatili na tayo doon sa kung ano yung nasimulan natin, hindi na natin dadagdagan para lang for the sake of saying na meron tayong binuo na workout o ipinasok natin yung tinatawag na metrics kahit hindi na ito kasama sa plano. So, yun yung mga notes. So, dahil si Manny Pacquiao intends to fight for another 3 years, ito lang yung mga worth noting. Yung mga tinatawag natin. Yung laban kahapon, lumabas din yung reluctance ni Manny Pacquiao to beat up an opponent that he respects, no? Katulad nun, naging kaibigan niya na itong si Shane Mosley. So may mga times na gusto niya ng bombahin, nag-hold back siya. Pero nung nagalit siya doon sa round 10, nung tinulak siya, napatumba siya, pinilangan siya kahit na ito ay push. Aba, ito lumabas yung bangi. So kailangan si Manny Pacquiao talaga papabangisin mo para makita mo yung tunay na essence o yung tunay na hibla ng ating pambansang kamao. Chino, linawin lang natin ang sinasabi mo kaya hindi maaaring isang factor kung bakit hindi napatumba ni Manny si Shane Mosley dahil may pagbabago sa kanyang training? Isiningit kasi nila, meron silang inilaglag na parang heavy na plyometric work. Tuesday ng before the fight, actually Wednesday pa nga yun dahil Tuesday light run lang kami, naalala ko ni Note Clear doon sa Wednesday na practically 3 days before weigh-in at 4 days before yung fight itself, nag-plyometric work pa si Manny Pacquiao na higit na tinutulan ni Buboy Fernandez na ako, hinala ko lang naman. Wala naman akong scientific explanation. Pero sa isang intindi na konti sa pagpapakondisyon, yung pagsasak ng plyometric na yon ng late sa portion ng training might have caused yung cramps na sinasabi ni Manny Pacquiao that limited his movement from rounds 4 to 9. Hindi kaya malaking factor din na naging defensive si Shane Mosley? A combination of both. Yung pagtakbo rin itong si Shane Mosley kasama yan. Pero alam mo si Manny Pacquiao, kahit sinong gawin mong defensive at nagbabacktrack sa kanya, dahil sa swift foot movement niya, he can always chase a fighter. Lalo na si Shane Mosley, hindi naman yun ang pinakamabilis na fighter na nakaharap niya. Kung si Manny Pacquiao, yung kanyang paa ay bumbu at hindi siya nag-cramps, si Shane Mosley would have suffered his first knockout loss sa kanyang career. Kasi wala naman siya ginawa kundi magbisikleta. Pero yun nga, coupled with yung stylish of Shane Mosley na tumakbo lang na tumakbo, atras lang ng atras, at yung sakit ng paa ni Manny Pacquiao, yun yung mga reasons na nakita natin na maaaring naging dahilan kung ba't hindi natapos gaya ng inaasahan marami yung laban ni Mosley at sa Manny Pacquiao. Chino, huling tanong lang, sa lahat ng nasaksihan mo na laban, saan mo iraranggo si Mosley sa lahat ng mga naging kalaban ni Manny Pacquiao?
Sa huling nakakalaman niya, baka siya yung pinakahuli. Kasi noong una, matanda na. Siguro ang pinakabulok na nakalaban ni Manny Pacquiao in the last 5 fights would be si Joshua Clotte na duwag na sumuntok. Tapos susunod mo doon, si Shane Mosley na for yung, sa kanya actually more of the inability because of yung problema with the age and yung a lot of mileage na nasa katawan niya, hindi na siya kasing bata nung dati. Kung dati yun, baka pwedeng naging match na maganda na konti kay Manny Pacquiao. Saka kailangan maintindihan natin na itong laban na to, yung laban na ginawa kay Manny Pacquiao was an activity fight. It was supposed to be an activity fight para nang makontinue o magkaroon ng magandang laban si Manny Pacquiao. Thinking that si Shane Mosley ay meron pang enough left in his tank. Unfortunately, wala na talaga eh. Ang tawag ni Piros doon, he can no longer pull the trigger. Ibig sabihin, hindi niya na kayang sumuntok kasi talagang yung age has finally caught up with the future Hall of Famer na si Sugar Shane Mosley. Okay, maraming salamat, Chino Trinidad.